Hello guys, today Filipino version of my Bible verse reflection. Isaiah 40 verse 31. But those who trust in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Ibig sabihin guys, yung mga naniniwala kay Lord or nagtitiwala kay Lord ay magkakaroon ng lakas sa maraming aspeto, sa lakas sa isip para tumatagan loob, magkaroon ng lakas ng loob, huwag mahiya, magpanghinaan, yung talino, basta mabibigyan ka niya ng mga package deals. Kumbaga bibigay niya sa'yo yung mga kakulangan mo sa isang sitwasyon na nahihirapan ka. Alam niyang nahihirapan ka sa isang sitwasyon, magtiwala ka sa kanya at ibibigay niya yung mga qualities, mga kailangan mong magkaroon. Kunwari, lakas ng loob. Kunwari, kailangan hindi ka mahiya. Kailangan nasa harap ka ng maraming tao. Ikaw na magsalita para sa akin. Magsasalita siya para sa'yo. Siya mag-iisip para sa'yo. Ganun. Bibigyan niya yung lakas na yun para sa'yo. Magtiwala ka lang sa kanya. At ang pakiramdam niya, para kang lumilipad na agila. Na majestic, na powerful. Sobrang nakaka-inspire kung tingnan sa ibang tao kasi kung nagagawa mo pa unti-unti o konting galaw mo na lang o abot kamay mo na yung pangarap, ganun. Pati mapapabilis nun yung sitwasyon na para hindi ka na mag-alala, para mawala yung mga duda mo sa sarili. Kasi nga, nabigyan ka na ng mga qualities na kailangan mo. Nabigyan ka na ng mga attributes sa iyong sarili. Lakas ng loob, tibay ng dibdib, huwag kakabahan, ayos yung salita sa ulo mo na, alam mo yung mga isasagot, hindi ka kakabahan kapag tinanong ka na, kaya mo nang i-practice, kaya na po ang gumalaw sa akin, sa mga kailangan practical. Kung sa theoretical, masagot ko yung mga interview ganito, sa exam, magkaroon sa isip ko yung mga sagot. Yun. Mawawala ng mga pag-aalala mo at mga pagdududa sa sarili. Pag-una ay magtitiwala ka kay Lord. Yun yung pinakamahalaga, maniwala ka kay Lord kasi siya na yung magbibigay sa iyo ng solusyon sa isang sitwasyon. Magtitiwala ka lang sa kanya. Pero kung hindi, mahirap yan. Sarili ko lang, kaya ko to. Pero rin ang una, syempre, magtiwala ako sa sarili ko, tama. Pero, yung the rest, Lord, kayo na bahala. Parang ganun. Lord, kayo na bahala. Yung mga pagkukulang ko na magagawa, yung mga pagkukulang na hindi ko kaya sa sarili ko, kayo na po yung mag-provide. Parang ganun. Gagawin ko po yung best ko. Kung anong abot na ay makakaya, basta yung the rest, Lord, kayo na bahala. Hindi ka manghihina, hindi ka mag-iisip ng masama, wala negativities na maiiwan kasi nga una pa lang nagtiwala ka na eh. Yun yung pinakamahalaga sa kanya. Yun yung pinakamahalaga dito sa concept ng ating paniniwala sa Christianity, sa Catholicism. Pagka believe is to see, guys. Yun yung mahalaga dito. Maniwala ka at di mo nakikita mga nangyayari. Sa tao, siguro. Pero pag Panginoon ang usapan, si Lord ng usapan, maniwala ka para makita mo na may epekto. Pag hindi ka naniwala, walang mangyayari. Yun talaga yun. Pero kahit di ka maniwala, kusa yan. Yung mga life-changing, yung mga near-death situation, mga yung mga life-threatening na mangyayari sa'yo, yun pa yung mangyayari pag hindi ka naniniwala. Munti kang mamatay, munti kang maaksidente, tapos biglang maniniwala ka, may Panginoon. Nangyari to sa'yo, ay may Panginoon nga. Yun. Ngayon pa lang, maniwala ka na sa Kanya. Kasi kung hindi ka maniniwala ng paulit-ulit, sarili mo lang. Siya yung mismo yung magpapatikim sa'yo ng isang sitwasyon na kung saan mapapaisip ka na may Diyos, na may Jesus Christ, may Lord na nandun para sa'yo. Yun. Tiwala ka lang. At ang pakiramdam nun ay lalakas. Siya na yung magpupunan ng mga pagkukulang mo.
At para kang lumilipad na agila. Majestic, powerful, nakaka-inspire sa ibang tao. Ayaw mo nun. Kumpleto ka na sa Ricardos. Tapos, ang sarap pa sa pakiramdam na parang lumilipad na agila. Na parang akay-akay ka ng Panginoon patungo sa tagumpay mo. At nakaka-inspire ka pa na ibang tao. Ayaw mo yung ganun. Gawin mo yun. Kasi yun yung nararapat para sa kaluluwa mo. Huwag lang puro yung katawan mo ang pinoprovide mo ng service. Yung kaluluwa mo, baka hindi mo na nabibigyan ng atensyon. Kasi yan kailangan din ng gamot. At ang gamot niyan ay ang dasal at ang Panginoon. Yun lang ang makakagamot dyan. Okay, yung relationship mo kay Jesus Christ, yan lang yung gamot. Yan lang magsisilbing healthy status ng iyong kaluluwa. Yan yung connection nilang dalawa. Kasi kung yung katawan mo lang lagi ang iniisip mo, wala. Mahirap yan. Yung katawan na yan, mahina yan. May limitasyon. May mga hindi kayang gawin. At pwede kang makuha ni Satanas sa katawan na yan. Pero yung kaluluwa mo, dapat nakasecure na yan kay Lord. Kaya yun yung i-focus mo. Yung relationship mo sa Kanya, yung paniniwala, pagtitiwala mo sa Kanya. Yun ang pinakamahalaga dyan. God bless. Gamitin ang social media sa tamang paraan. Hikayatin ang iba na mas makilala sa Yesu Kristo. At yun, yung mga naliligaw ng kaluluwa, mga naliligaw at mga lumalayo ng landas, hikayatin natin pabalikin natin patungo kay Kristo. Mahirap pero sa ganitong paraan, baka mapapanood nila yung mga testimonies natin, mga Bible verses natin, baka mapanood nila, mabasa nila, magbago mga buhay nila. Yun lang.